Marami ang nagulat sa lumabas na balita na di umano'y lumapit na ang mag-amang Sara Duterte at Rodrigo Duterte kay former Vice President Leni Robredo upang magpatulong na labanan ang kasamaan ng kasalukuyang administrasyon at upang mapigil ang nalalapit na impeachment ni Inday Sara. Ayon kasi sa usap-usapan, marami umanong hawak na ebidensya si Leni Robredo na maaaring magpabagsak kay President Bongbong Marcos. Narito panoorin ang video kung ano na nga ba ang kahihinatnan ni VP Inday Sara Duterte at ang patuloy na paglubog ng Pilipinas. Init pa rin pinag-uusapan itong impeachment case against Vice President Sara Duterte. Bilang possible na tumayo na impeachment judge, ano na po yung preparation ninyo sa ngayon? Bago pa man hinain yung kasong iyon, and I have to say about those cases, syempre malaya naman kahit sino na dumulog sa Korte Suprema, questionin ang isang articles of impeachment at yung prosesong maaring ibunga niyan. Pero ang masasabi ko lang, and konektado dun sa paghahanda, yung ganyang kaso o mga kaso, hindi dapat maging hadlang na ituloy namin sa Senado ang aming trabaho. Hiwalay naman di ba? Ang pagtitreat at pagdedesisyon kung sakali ng Korte Suprema sa ganyang kaso sa pagtupad namin dito sa Senado sa aming tungkulin. So, magkapareho at parehong matitimbang na tungkulin yan nung dalawang sangay ng gobyerno sa aming trabaho ayon sa konstitusyon. So, ma'am, kumbinsido kayo doon sa stand ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na kung susundin yung constitutional duty ng Senate pagdating sa impeachment, dapat immediately umaksyon ang Senate leadership? Sumang-ayon ako at sumasang-ayon hanggang ngayon sa pananaw ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel na ang linaw ng utos ng konstitusyon sa amin, forthwith, at mas klaro pa nga sa Pilipino, agad. At the same time, kinikilala ko yung sinabi ni Senate President Chis Escudero, ang kanya namang pananaw na di umano hindi kami pwedeng mag-convene bilang impeachment trial court habang adjourned ang session namin. Pero kaya sumasang-ayon din ako sa sinabi ni SP na magtatawag daw siya ng isang all-members caucus at sana doon sa caucus na yon mapakinggan ng aming mga kasama ang mga argumento ni Senator Coco kung bakit di lamang pwede, kundi dapat mag-convene na kami bilang impeachment court para i-treat, i-tackle yung articles of impeachment. May tinuturo din si Sen Coco sa konstitusyon na pag nag-adjourn ang isang impeachment trial, hindi maapektuhan yung legislative calendar. So, in like manner, pwede nating sabihin na dahil nag-adjourn yung regular sessions ng Senado, hindi ibig sabihin na hindi pwedeng umandar at ganapin ang aming tungkulin sa isang impeachment trial naman. So, ma'am, inaral na rin ba ng inyong tanggapan yung sinabi ni Senator Coco Pimentel na kahit walang session, ito yung session para sa mga legislative measures, pwede kung gugustuhin na majority ng mga senator na mag-session kayo at talakayin na itong impeachment case laban kay VP Sara? And kung gugustuhin na majority ng mga senator. Yes, at kung tamang pag-intindi ko kay Senator Coco, hindi lang pwede kung hindi dapat. At sinasabi din po yan sa rules, no? Sa rules ng Senado, specifically yung Senate Rules of Procedure, on impeachment trials. So, sa tingin ko po, batay sa sinabi ni Senator Coco at yung pag-intindi ko rin sa tinatalakay nila sa konstitusyon at sa aming sariling rules on impeachment dito sa Senado, walang pumipigil sa amin na i-tackle yung articles of impeachment at mag-constitute bilang impeachment court. Ang kinakatwiran ni SP Chis, nagiging maingat lang siya sa kanyang hakbangin dahil ayaw daw niya na mabigyan ng bala ang kampo ni VP Sara na ma-question ng hakbangin ng Senate sa Korte Suprema. Well, hindi na namin kinailangang intayin yon. Ayan, tumakbo na si VP Sara sa Korte Suprema precisely para hamunin yung impeachment complaint na iyon. So, in a way,
the issues are joined. And muli, napapanahon sabihin, walang pumipigil sa amin sa Senado. Ito pa rin ang aming tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Ma'am, before RG, bukod sa inyo, sino pang ibang senador ang sumusuporta sa stand ni Senator Coco Pimentel? At sa panawagang All Senators Caucus? Sa All Senators Caucus, hindi ko pa sigurado kung ilan pa ang sumusuporta sa ideyang yon. But I wouldn't be surprised kung majority na rin sa bilang. Ay dahil ilang beses na rin naman kaming nag-All Senators Caucus sa mga mahalagang issue na hindi kaagad pinagkakasunduan. And at this time, no, sa taong ito, ano pa ang isa sa pinaka-importante kung di itong tanong ng impeachment? Okay, RG. Even before the adjournment noong February 8, never po bang napag-usapan kahit sa lounge or informally yung matter of impeachment among senators? Kasi my point here is, do you think Senator Cheese, SP Cheese, will say all of the things and do all of the things that he has done and said so far without asking first yung kanyang mga kasamahan sa mayorya? Maaring kayo, hindi kayo natanong kasi minority kayo, pero yung mga kasama niya naman, parang ang hirap i-imagine na sasabihin niya lahat ng ginawa niya nang hindi man lang tinatanong yung mga kasama niya sa mayorya, di ba? Well, totoo na may pagka-consultative si SP as a Senate President should be. Kaya, ilang beses din na tuwing, kunyari, suspended ang session sa mga tumpukan sa floor or for that matter sa lounge, of course, magtatanong din siya sa amin. And in fairness sa kanya, kahit sa amin sa minority ni Senator Coco, anong pananaw namin sa ganito o ganyang issue. So, hindi ako magugulat kung nagkonsulta rin siya. And kahit kami, bago pa man nahihinog itong impeachment process, na pag-uusapan din yung pananaw ng bawat isa tungkol sa posibilidad noon ng isang impeachment process. So all the more, umaasa ako na matutuloy yung All Senators Caucus para dun man lang sa caucus for starters, mapag-usapan, itutuloy na ba natin yung impeachment trial? And I think na nasabi na ni SP, pwedeng sa June na daw, pag-convene namin ulit, pag-resume. Pero sa tingin ko, at ito yung pwedeng pakinggan ng mga colleagues namin sa mga argumento ni Senator Coco, posible at para sa akin, and I believe para kay Senator Coco, mas desirable at kayang gawin mas maaga sa Hunyo. But why would they want to do that now? Kasi why couldn't they have done it earlier if they really wanted it, diba? Kasi kung may boto talaga yan, kung may numero talaga yan, it could have been done as early as last month or early this month. February pa pala. Totoo, it could have been done earlier this month rather than hanggang ngayon parang napipinto pa yung desisyon kung gagawin na namin o hindi. But at least, kung gagawin na namin ngayong Pebrero o Marso, Abril, Mayo, mas okay na yon kesa sa Hunyo pa. So, once mabuo yung desisyon, tingin ko nga hindi lang desisyon, dapat obligasyon sa ilalim ng konstitusyon ng majority na bilang ng mga senador. Again, I don't see anything standing in our way. Ma'am, how would you address pala yung thinking that you are a sure convict vote because your party mates in the Akbayan are among the complainants in one of the earlier complaints? Akbayan was the endorser, not a complainant but the endorser of the first complaint. Pero bago pa man hinain nung aming mga allies sa civil society yung several impeachment complaints, bago pa man in-endorse yung mga complaints na iyon ng iba't ibang mga representante sa House, nire-raise na namin dito sa Senado ng minority, nire-raise ko na rin yung mga issue ng transparency and accountability na ilan sa mga importanteng grounds ng iba't ibang articles of impeachment na inihain sa House. So, bago pa man sa mga party or partisan considerations, siguro mas doon nakabatay yung tingin ng mga mamamayan kung ano yung posibleng maging boto ko o boto namin. Dahil sa mga issue na nakapaloob sa mga grounds. And in the end, syempre, kumbaga, natatanging prosesong impeachment, sabi nila, sui generis. So,
bilang Senator Judge, eventually, kung matutuloy na ito, at gaya ng paalala ni SP, magiging impartial, fair, aaralin talaga at titimbangin yung mga ebidensya. Which of course, up to today, ay marami na at mabibigat sa isang parang plain na pagtingin. But again, the impeachment process is unique unto itself. So ako, excited akong gawin yung tungkulin namin and in that proper frame of mind. So can the Vice President and her supporters expect fairness and impartiality from you? Of course, she can. They can. As she could have and they could have sa mga previous processes na magkasama kami o nagharapan kami. And I expect no less from her. Actually, is it really possible for you to set aside everything that happened in the past, especially in the past budget hearing? Kasi immortalized na yung exchanges ninyo sa YouTube, sa SOCMED, and I'm sure it's still fresh in your mind. So parang how can you divorce that, if you may, from the idea of whatever your appreciation of her arguments and her evidence may be during the trial, whenever it happens? well, syempre, nobody can completely divorce oneself or forget what has happened. At kahit yung mga nasa social media, syempre, resibo yun sa aming lahat. But the point is, as has been done by senators before and senates before sa mga previous impeachment trials, yun yung hamon sa aming lahat at hamon din sa akin. To have that frame of mind na, okay, as if nagsisimula sa simula. Kasi ngayon pa lang naman, if ever, magkakaroon ng impeachment process sa particular na public official na ito. So, kailangan pakinggan ko, as it were, with new ears, isipin ko with a new mind. But syempre, dahil tao, and I think as a responsible legislator, titimbangin ko rin in comparison with previous evidence I have studied, saka previous na appreciation sa mga, halimbawa, testimony ng mga witnesses about this particular public official, sa mga articles na maya't maya magbabanggit ng mga issue na tinalakay na rin namin dito dati sa Senado. And I guess that's as good as it gets. So hindi ka naman sure convict vote? Are we talking about certainties here? I think kasi I guess that's the question in a lot of people's minds. So is this Senate, when they look at all of you, is he or she going to be a sure convict or a sure acquit? There are certain personalities that you can already from her friends, from her allies, may mga nagsalita na. So, right. On the flip side, meron din namang mga nag-iisip na, baka si ganito. So, sure na boboto sila ng no. Ako, I guess the fairest I can say is that yung mga kababayan natin at yung mga colleagues ko dito sa Senado, I think what can be expected of me or of all of us is to make the best decision we can make. And then, yung track record na rin namin will come into play. How have we passed on issues before? And I tend to be a very consistent person in my work. So, I'll start from there. So, too early to say na may judgment ka na, ma'am? I think fair enough to say na may judgment na akong namumuo the past several years na nakita ko sa performance kahit wala pa itong impeachment. VP on the issues na inimbestiga namin dati or dinebate namin dati, some of which ay mga pumasok sa importanteng grounds ng impeachment. Okay. And then, before Mayan, so ma'am, si Attorney Calleja, ang sabi niya, di ba nag-adjourn kayo ng February 5, pero technically, pwede pa kayo nag-session ng 6 and 7. Correct. Para at least natalakay itong impeachment case against BP Sara. So sa tingin niyo ba, parang possible na may constitutional violation ba na nangyari? Or? I hope not. Ang pakiramdam ko kung tao ang konstitusyon, kung tinitignan niya kami sa Senado, tingin ko parang ang ugali pa rin niya sa amin ay, napapanahon pa rin ngayon. Gawin niyo ang inyong tungkulin. Na huwag kailangan intayin ng Hunyo, but any day, any month now, mag-convene bilang impeachment court, i-tackle yung mga articles of impeachment na tinransmit sa amin ng House.
in fairness sa kanila, sa araw na iyon, nung huling session namin. Okay, Mean, and then Cecil. Ma'am, just to clarify, sabi nyo kasi you assure VP na magiging fair kayo and objective, but you said also may judgment na kayo based sa performance niya. So, what does that mean? Ang namumuong, I hear from your voice na may pareho, similar tayong health condition. Sorry. Okay, so back to your question. May namumuo akong opinion tungkol sa kanya bilang public official, given the several important issues na imbestiga namin or napagdebatihan namin ni VP in the past several years. So, it's only human na that will come into play in my mind and memory pagdating sa impeachment trial. But, ang sinasabi ko kanina ay, for the impeachment trial, as for any judge or justice or sa ibang bansa, jury members, the challenge is, yun na nga, try to listen to everything and think of everything as if new, as if fresh. So at least may ganong effort. So, ma'am, aminado tayo, may nabubuo kayong opinion, but you will course. try your best to be fair and objective. Is that what you're saying? I have always tried to be fair. I have always tried to be objective. And I have always tried to be respectful sa mga witnesses, kahit sila pa yung pinatutungkulan ng investigasyon. And the same would be true if and when the impeachment trial gets underway. Okay. Ma'am, isa pa. Mabigat din kasi yung rason ni SP Escudero na kaya hindi nyo tinatakil because naka-break nga kayo, ma'am. So, paano nyo itatahi yun? Are you also one of the senators calling for a special session para nga po matakil nyo na yung articles of impeachment? Any proper mode na magpapakonvene sa amin ulit kahit naka-break ang legislative calendar para matalakay namin itong napaka-importanting usapin. Kasi di ba ang Kongreso, nagsasabatas siya, nag-iimbestiga ng reso, nagpapasa ng taunang budget. Siya rin ay dumidinig sa mga impeachment complaints if and when these are filed. So whether special session o at kung sino man ang mag-request nun, kami ba, Malacanang ba, for me, secondary yun. Ang primary ay sumunod kami sa utos ng konstitusyon. Aren't you happy dun sa tarang plano ni SP na gawin yung pre-trial pag-resume nyo ng June so that the trial itself will happen when the 20th Congress opens? Parang ganun na yung plano niya so far. Sobrang matagal na yun, ma'am. Sorry. Medyo sobrang matagal na. And kapag ganun ang mangyari, ganun mag-play out, magre-renege kami na Senate of the 19th Congress na gawin ang aming tungkulin na dinigin itong articles of impeachment. And to be fair, not just to the public official who would be on the stand, most of all, at ito sa issue ng fairness, objectivity, impartiality, to be fair to the people. Kasi mga kababayan natin ay nagreklamo sa ganito at ganyang mga issue. Mga kababayan din natin nag-file ng iba't ibang impeachment complaints. And we as the Senate, like the House which did its duty on this matter of impeachment, we owe our kababayan to fulfill our duty on this impeachment process. Isa na lang. Kasi parang ang sinasabi naman ni SP, hindi naman masasayang yung oras nyo kasi yung pre-trial on June, kung mangyayari siya, is submission ng summons. Basically, maraming mangyayari. Amendments ng rules nyo. So, parang yung 30 days nyo, pagbalik nyo ng June, is magagamit naman ng husto. Para daw, pagbalik nyo ng July, trial proper, in 3 months, tapos kayo, October may verdict. So, is that something na kaya nyong i-accept kung talagang... Hindi naman mahirap tanggapin yung usapin ng kailan, yung time frame. Kasi all throughout the 3 years of a Congress, dami naming pwede at dapat gawing trabaho. Pero usapin ng sino, yung casting. I mean, people are speculating, ihambing yung composition nitong 19th Congress Senate sa posibleng composition ng 20th Congress Senate. Pero lahat yan, ball in play or lahat yan fluid. Pero para sa akin, magiging malaking pagpapabaya sa responsibilidad namin, Senado ngayon ng 19th Congress, na gawin ang aming trabaho sa impeachment complaint na ito. Totoo, hindi masasayang ang panahon dahil magagawa namin yung mga preliminaries, pero hindi na namin mapapatupad
yung rules ng impeachment trial dahil 20th Congress Senate na ang magpapatupad nito. Yes po, may problema. Okay. Sign language, tapos Okay na? subtitles. Okay. Alin itong huling tanong o kanina pa? Huling tanong. Okay na? Okay na ngayon? It's okay. Ano nga yung huling tanong? Okay. Okay. From 19 to 20. Sige. So, kumbaga, masasayang, hindi yung usapin ng timetable or the when. It's the who na masasayang. Yung casting ng 19th Congress Senate. I know people are comparing yung casting namin ngayon at yung casting ng posibleng 20th Congress Senate dahil may intervening election and kung ano daw yung posibleng fortunes ng impeachment complaint comparing the 19th and the 20th Congresses. Pero ang masasayang ay yung magawa naming mga 19th Congress Senators, yung aming buong tungkulin. Kasi magagawa namin yung mga preliminaries all the way to formulating the rules. Pero hindi namin mapapatupad yung rules na yon dahil kung mangyari yung timetable na sinasabi, 20th Congress Senate na ang magpapatupad nito. And we, the current senators, would have reneged on our duty to hear this impeachment complaint. Sorry pa, yes. Lang po yung sabi nyo na magiging pabaya sa responsibilidad ng Senado. So yun, kung pauubayan namin na sa 20th Congress Senate pa ang didinig sa impeachment complaint na yon, kaming mga senador ng 19th Congress would have reneged on our responsibility to do just that now. Before Cecil, Marlon, and RG, ma'am, possible ba na kaya hindi na-actionan itong impeachment case against BP Sara aside dun sa stand ni SP na dapat may session, dahil naka-recess ang session, dahil din ba marami kayong kasamahan re-electionist umiiwas dahil maiipit sila kapag nagkaroon ng impeachment trial? Well, that's a fair consideration siguro sa kahit sinong re-electionist. Pero malay ba natin kung gawin ng ating mga mamamayan at botante na electoral issue itong impeachment? Kasi hindi lang simpleng political issues ang grounds for impeachment. Mga usapin talaga ng paggogobyerno, mga usapin ng transparency and accountability. So it could go either way. Yung pagtansya ng mga kasama naming re-electionist. And it's easier said than done, lalo na sila naman ang re-electionist. Pero over and above everything else, tungkulin talaga namin. And I suppose, isang basis para sa electability or re-electability ay yung pagtupad sa tungkulin. So mas mabigat yun, ma'am, yung agampanan ninyo, yung tungkulin ninyo sa pagdating sa impeachment kaysa dun sa iyong pagkampanya bilang re-electionist. Oh, that would be too easy for me to say and hard for them to say. Pero I think fair na mag-sing. Bigat yon. At lalo na nga kung maging election issue itong impeachment. Okay, Cecil, Marlon, and then back to RG. Madaliin yung proceeding sa impeachment. Ano po yung masasabi mo para mas mag-guide yung public to parang side, alin ba yung better? Mas yung Supreme Court ang gagabay sa ating lahat, pati sa amin dito sa Senado. Dahil inutusan na nila kami, among others, mag-reply dun sa kaso ni VP Sara. And I have yet to hear. Wala pa din silang desisyon dun sa naunang kaso, no, na padinigin sa amin yung impeachment complaint. So, Supreme Court mas ang magsasalita tungkol dyan. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan ay yung napag-uusapan na natin na dapat talaga agad naming talakayin yung impeachment complaint. Sayang na naintay pa na meron pang
kababayan, abogado na kailangan maghain ng kaso para lang utusan kami gawin ang aming tungkulin. At ayan na nga, yung subject ng impeachment complaint ay naghain pa ng kaso sa Korte Suprema. Sayang, no? Rather than naghain ng kaso doon, sana nauna na yung pagharap niya sa amin dito sa Senado. Nga lang, di pa kami nagko-convene. So I think various actors ay kailangang i-play yung aming nararapat na role at sana ayusin namin yung sequence of events. Dahil on some fronts parang nauuna yung bagon kaysa sa kalabaw. This is not just politics, di ba? Parang may perang involved ng taong bayan. Yung Exactly. Of course, people say, at tama din sila, na impeachment processes are eminently political, pero definitely, ang pera at buwis ng mamamayan na perang hinahawakan lang ng gobyerno para gastusin para sa taong bayan, that is more than a political issue, it's a governance issue at definitely subject ng mga proseso ng pagsingil ng accountability tulad ng impeachment. Na pag pinalagpas natin, it would set a bad precedent. Sobrang bad precedent pag pinalagpas nating lahat. And yun, salamat para doon. Bad precedent din kung So, bad precedent kung palagpasin namin ng Senado. Ang hindi lang chance, pero yung responsibilidad, dinigin ng isang impeachment complaint na may kinalaman sa pagsingil ng accountability sa paggastos ng pera ng mamamayan. Sabi po ni SP, inaaral niya na yung you're doing the same, no? Nga po. Which of the articles of impeachment, ma'am, do you think ang mas malakas at mas madaming ebidensya laban kay BP? Thank you po. Well, there are a lot of articles or grounds, there's a lot of evidence, pero iintayin ko, kapag umabot na tayo sa puntong yon at senators, judges na kami, iintayin ko yung punto na ipipresenta yon ng mga prosecutors. Kasi yun yung kailangan muna naming dinigin bago kami magbuo ng aming opinion within the impeachment trial o makapagsalita tungkol doon. Ako, wala ang attorney dito. Sige, I'll get back to you on that kung ilan. Pero marami-rami. Before Marlon, so ma'am, kung hindi pa action ang Senate hanggang, sabi nga ni SP, pag nag-resume yung session sa June at yung proper trial, baka July na, pwedeng may madagdagan pa yung mga petition sa Supreme Court, and at the same time, may mga grupo na yata na gustong mag-rally para lang i-pressure yung Senate to immediately act on the impeachment case against BP Sara. Ang rally, laging karapatan niya ng mamamayan. Sana hindi kailanganin pang madagdagan ng kaso para gawin namin ang aming responsibilidad in a more timely fashion. May 4 na buwan pa naman mula ngayon hanggang Hunyo. There's no reason we should wait 4 months or even 1 more month. Pwede na po naming simulang gawin ang aming responsibilidad ngayon. Okay, Marlon. Ma'am, since you already mentioned that impeachment is a political process, does the Senate need the Supreme Court to interpret what is your constitutional duty according to Article 11 of the Charter? In principle, bilang non-lawyer, akala ko hindi na kailangan. Kaya nga, ang plain understanding ko rin nung na-transmit ng House yung Articles of Impeachment sa amin, ay susunod na, forthwith, agad. Yung susunod na hakbang. Ngayon lumalabas na may mga legal luminaries na magkakaibang mga opinyon na pinahahayag at yun na nga, may naghain na ng kaso ng Korte Suprema. So, in terms of that process, syempre, in principle again, kailangang marinig natin yung desisyon ng Korte Suprema. I'm hoping na yung magiging ruling nila, silang pinakamatataas na abogado sa ating bansa ay would also be just a plain reading. Pero tingnan po natin. And in the meantime, kahit iniintay pa natin ang mga desisyon ng Korte Suprema sa mga kasong iyon, walang hadlang na ituloy namin, gawin namin sa Senado, dito sa legislature, ang aming responsibilidad. Since there's no existing jurisprudence pa po dun sa issue na yan, don't you think the Senate on its own
should make its own interpretation by exactly yung sinasabi ni Sen Coco by calling an all members caucus na kayo na mismo yung mag-interpret. Ano ba yung trabaho ninyo instead of waiting for another branch? Kaya ako nga sinusuportahan ng buong-buo magkaroon ng All Senators Caucus na sinabi ni SP at handang magpresenta ng argumento si Senator Coco para kung kailangan pang buuin ang aming desisyon dyan, gawin po namin. Para hindi na sana kinailangan na i-interpret pa sa ating lahat at sa amin ng Korte Suprema ang konstitusyon. Senator Judge, will you require the Vice President to be present during her trial? Siguro pag-uusapan pa namin iyon at lalabas sa rules dahil apparently ang rules sa bawat impeachment trial ay naiiba sa isa't isa. So probably pag-uusapan po namin yon. Though I don't think I've ever seen a trial. Inaalala ko yung mga napanood ko bilang mamamayan noon na mga impeachment trials. I'm not sure I've seen an impeachment trial or any ordinary trial for that matter na wala doon yung defendant sa ordinary trial or yung subject ng impeachment. Pero malamang pag-uusapan pa po namin yon sa pagbuo ng rules. That's because nakita naman natin in previous events sa House na si BP kahit iniimbitahan siya, hindi siya nagpupunta. And do you think this should be a different kasi these are trial, hindi nakatulad ng proceedings na nangyari sa House? Well, kung magiging sa rules namin na dapat present yung subject ng impeachment, then she should show up. Before RG, ma'am, may mga hinar na kayong legal consultant para sa impeachment? Pinag-aaralan muna ng mga abogado sa staff ko. So, we're in the very early stages. So, wala pa pong pag-uusap tungkol sa pag-hire ng mga legal consultants. Pero of course, if and when the trial gets underway, yun ang magiging pinaka-interesante sa siguro lahat ng mga abogado dito sa Pilipinas. And I'm sure there will be those willing and able to help the Senate na gawin yung aming trabaho. May mga kinoconsider na kayo, ma'am, na i-hire na legal consultant? Wala pa kasi kailangan pa naming magkumbinsihan sa hanay naming mga senador na tara, gawin na natin yung ating trabaho. Huli na tayo ng ilang linggo. RG and then Mav. I have two more questions, ma'am. Kasi sabi po ninyo, impeachment is political. Also, There is, in the past, there was a past survey saying that almost half of the respondents are in favor of the impeachment. But there's a new survey coming from WR Numero, who is a partner of EBS-CBN, saying almost half, 47%, disagree with the impeachment of the Vice President. So how do you think, question number one, how do you think are these surveys going to weigh in sa desisyon ng mga senador? Considering it's a political process, it has become an election issue, rightly or wrongly, and hindi lang for this election but also for 2028. May mga nagsasabi this is the first real chance of her opponents to take her out with the perpetual disqualification from public office. I think surveys are taken into consideration ng kahit sinong mamamayan na nasa responsableng posisyon. And of course, including us here in the Senate. Isang paraan yung kasi na kunin yung pulso ng mamamayan. And at the same time, bagamat nga, gaya ng sinasabi ng mga kababayan natin, impeachments are also political. Pero impeachment trial is a trial. So kahit siguro yung mga judge o justices sa mga trials, distinct from an impeachment trial, ay talagang sinusubukan nilang magsuot ng garb of impartiality. So again, that will be one of the requirements to us. I guess I can't say it plainer than that. Parehong magwiweigh sa minds namin at sa mga puso namin. And in the end, we will just have to decide based on not just about the articles as parang written words lang, pero yung karanasan at yung mga ebidensyang sinasabi at yung mga opinyon na binubuo ng ating mga mamamayan who live through
these issues that are at the heart and soul of the articles of impeachment. Naisip niyo na po ba yung implications nung sa 2028 with the perpetual disqualification from public office? Is that something that weighs heavily na, yun na nga, you can make the prospect of another President Duterte go away by imposing that penalty? Of course, it's on our minds also. Kasi isa sa mga mabibigat na implikasyon yan or consequence ng isang impeachment. And for others na, lalo na yung mga victim survivors na nakatrabaho namin sa mga earlier investigations, na mga earlier issues, para sa kanila, hindi nga ito looking forward lamang sa mga future na mga eleksyon. Para sa kanila, and para din sa amin na mga allies nila, it's also finally a reckoning sa mga past na mga krimen laban sa kanila na never pa nila nakakuha ng substantive na hustisya at saka never pa sa kanilang nakasingil ng accountability. So, in a way, kung matuloy na yung impeachment trial, past and future will collide in the present. And imperfect as any process is, imperfect as any decision is, baka pagkakataon din ito at responsibilidad sa amin sa Senado to give a little bit more of a measure of justice and accountability sa mga hindi pa nakatanggap nito. Okay, Mav. Ma'am, hello. Ayan. Ma'am, you already mentioned na yun nga po, past and present future will collide. Do you think it would be possible to differentiate si VP Sara dun sa tatay niya na naging presidente? Because a lot of the past investigations ng Senate were concerning mostly the past administration, not really VP Sara po. Of course, we must distinguish VP Sara from Duterte, the former president. Di naman si Duterte ang ini-impeach Ibang process yung napipinto sa kanila, yung ICC. So, labas yon sa impeachment trial. So, kapag matuloy na yung impeachment trial, there is only one public official na implicated dyan, and that's VP Sara alone. You mentioned lang din po kanina na you're very supportive of the All-Senator Caucus, but then for example po, hindi po ito matuloy. Would you go so far as na kausapin yung mga kapwa nyo senador, because you're also friends with them, na kung hindi tayo magko-caucus, convince them by your own po? Baka ngayon pa lang kinakausap na namin ni Sen Coco yung mga kasama namin. So again, that's part of the normal na ganap dito sa napaka-human na institution natin, napaka-Filipino na institution natin. And sana pag natuloy na yung All Senators Caucus, siguro sa loob nun maraming kumbinsihan din. So yeah, no problem. Sorry, ma'am, so meron po kayong kinakausap ni Sen Coco, and if meron nga po, ano po exactly yung napapag-usapan? Actually, wala pa akong nakakausap tungkol dyan, pero I'm guessing it wouldn't be impossible if Senator Coco is speaking to our colleagues. At yun na nga, nasulatan na niya yung si SP. Opo, at ginawang public yung sulat. Okay, ma'am, other topic na tayo. Ma'am, kahit nung December 30 binigay na deadline ni PBBM para nga tapusin na yung mga operasyon ng POGO sa bansa. Pero until now, marami pa rin mga galamay at POGO bosses ang nasa bansa at yung iba engaged pa rin sa mga illegal activities and criminality. So, nakukulangan ba kayo sa hakbang ng mga otoridad o talagang magiging mahirap na completely maging POGO-free tayo? Of course, mahirap maging completely POGO-free agad. Kasi at least 9 years na sila o 8 years sila nandito mula ng panahon ni Duterte. Pero mahirap man, we can put and we should put an end to them. Diba? Inanunsyo yung ban sa kanila, SONA pa, Hulyo pa, more than half a year ago. Nailabas na namin yung committee report ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Last month or early this month, nakahain na yung aming anti-POGO bill. Naglabas ng EO ang Malacanang para bigyan pa ng ngipin yung inanunsyong POGO ban at tuloy-tuloy yung mga law enforcement
operations. Pero obviously, kulang na kulang pa rin. Yung mga pogo bosses na yan, malamang marami sa kanila, andito pa rin. Hindi pa lumalabas. Kasi ino-oversee pa nila yung pag-morph ng kanilang pogo operation sa mas maliliit, guerrilla-like operations. May mga bago pa silang modus, no? Mga travel ads. Kunong travel ads sa simula. Pero sa mag-signify ng interest, volunteer, parang sign in nila at ire-recruit nila sa mga scam operations na pala. At meron na silang mga nabiktima. No? May 12 mga Filipino naghihintay pang ma-rescue sa Myanmar. Yung at least isa sa kanila ni-rape ng Chinese boss nila. So yung gender dimension nito, kitang-kita pa rin natin, nagpapatuloy ng matindi. And so the accountability again of public officials, ang linaw, pinoint out namin yan sa committee report na kaya't pagkatapos ng appropriate investigation ng mga relevant agencies, kasuhan din sila. Kasama si Mayor Criseldo Calugay ng Suwal. Dahil nabunyag ng mga hearings namin na yung staff niya ang mismong nagpapirma doon o nagpanotaryo doon sa affidavit ni Guo Huaping kahit wala na pala noon sa Pilipinas si Guo Huaping. Hindi po mamamayagpag yung mga pogo na yan kung walang ganyang mga public officials na nagpoprotekta sa kanila. And I'm very happy that we are meant na kaya nilang makuha yung mga cellphone number at iba pang mga data. So, nakakabahala po ba ito? Nakakabahala at nakakagalit talaga. Ang kakapal talaga ng mga mukha, di ba? Ang tatapang talaga ng mga apog, di ba? Kasunod na yan ng, di ba, yung unang naarestong mga diumanong Chinese spies na yung ganyang mga espionage equipment nila nakaturo dun sa isang coastline ng West Philippine Sea. So talagang nagsasalubong na yung mga issue, yung mga haka-haka at yung mga ebidensyang lumabas kahit doon sa aming mga POGO hearings. Konektado yan sa presensya ng China sa ating energy system, sa ating power sector, yung kanilang presensya sa ating telecommunication sector. At yan, ngayon nakikita natin yung hindi pa talaga masettle na issue ng espionage. Ultimong sa palibot ng ating mga military at naval at air force camps. Hindi pa rin na-settle yung issue ni Shi Zhejiang, yung confessed Chinese spy na nagsabing si Guo Huaping ay kapwa, tawag ng Nika, agent of influence. So, nakakabahala po talaga at nagpapakita na yung presensya ng China, hindi lang sa West Philippine Sea, pero sa iba't ibang sektor ng ating lipunan at ekonomiya ay intertwined din dito sa usapin ng POGOs. At ang halulungkot, may kasabwat na Pinoy na binabayaran daw na about 2,500 a day. Wow. Diba? So talagang 2,500 nga ba? Tour guide. Tour guide. Wow! Baka ma-get yung mga totoong tour guides at operators natin, no, na sobrang nag-suffer at di pa nakaka-recover mula ng panahon ng pandemya. So talagang nakakalungkot at sobrang nakaka-disappoint at galit kung may mga kababayan pa tayong tumutulong sa mga Chinong ito na mag-espiya sa ating sariling bayan. Okay, Ace and then Marlon. Ace. Hi, Sense. Hello. Bukod dun sa travel scam, sa tingin niyo lumipat na itong mga pogo dun sa kidnapping? Kasi sabi ng PNP na yung sa international student nila na nakidnap, possibly may kinalaman daw sa pogo. Tapos tumataas din, by 40 na yata, yung cases na may kinalaman sa kidnapping ng Chinese nationals. Thank you. Oh my God. Well, yung pag-ngidnap nila sa isa't isa, maaga nang lumabas yun na problema, di ba? Bago pa nating tuluyang at matinding inimbestiga ang pogo at yung epekto nila sa ating mga Pilipino. Pero kung yung nauna na nilang pagkikidnap sa isa't isa, at sabi noon kaugnay ng
pagkakautang dahil sa gambling, kung yan ay may resurgence ngayon, tapos nangingidnap pa sila ng mga Pilipino, no? At kung mga estudyante pa, kung pumapatay pa sa mga driver o household staff nila, ay talagang nakakatakot. At kung yung kidnapping as a whole ay may resurgence dahil sa Pogo, so ayan, nakikita na naman natin kung paano ang Pogo ay naging pugad talaga ng iba't ibang mga krimen laban sa ating mga Pilipino at laban pa sa mga dayuhan dito sa Pilipinas. So, napakalaking public safety issue talaga. Okay, nice. Marlon. Ma'am, dapat bang payagan ng BI yung tinatawag na self-deportation? Kasi marami daw dun sa mga naaresto, hindi lang mga Pogo bosses, pero yung mga Pogo employees na mga Chinese who are being allowed na self-deportation, sila yung aalis sa Pilipinas? Or dapat po ba yung BI, yung gobyerno, yung mag-ensure na talagang pupunta sila dun sa destination nila? Kasi may mga reports din ng PAOK na nakuha na nagkakaroon ng parang stopover. At doon, pag nag-stopover, nakakatakas yung mga na-deport na Pogo employees. And hindi natin alam kung makakabalik sila sa Pilipinas o pupunta sa ibang lugar para makapambiktima ulit. Oh, that's interesting and important. Lalo na kung yung stopover ay mga bansa, halimbawa tulad ng Cambodia, na dati ng hub ng Pogo at mula doon dito sila pumunta. At nung araw ng SONA, pagkatapos i-anunsyo ang ban, na-pick up yung chatter sa mga Chinese websites na yung mga Pogo dito ay naghahanda ng lumipat o bumalik sa Cambodia na naman. Na alam din natin na human trafficking destination para sa mga Pilipino na binibiktima sa mga Pogo at scam hubs doon. Importante din iyan dahil naging pattern din dati na halimbawa yung mga dineport mula rito, mula sa Pogo hubs dito, ay pumabalik lang naman. Or kung hindi pa nakakaalis dito, halimbawa yung Pogo hub sa Porac, Pampanga, yung mga workers doon later nahanap sa Pogo hub doon naman sa Cebu. Showing yung interlocking directorates din ng mga Pogo hubs dito sa Pilipinas. Or yung mga na-rescue sa Pogo hub sa ibang bansa, inuwi dito, mga kababayan natin, nagre-repeat victimization doon sa ibang bansa. So, importante sana na kahit may so-called self-deportation, na in fact, isa sa mga unang ipinanawagan ng ating mga otoridad, syempre, kung lalabas sila sa Pilipinas, dadaan naman sila. Dapat, dadaan naman sa Bureau of Immigration. And for any vetting as well ng ating mga law enforcement authorities na innocent victim survivors ba sila, pa-self-deport, or nagkaroon ba sila ng criminal record dito, dapat malaman din, lalo na kung later on, magtutour na naman sila dito or papasok na naman bilang workers. At kung may ganong mga criminal records, either way, sana magkaroon ng coordination sa mga immigration authorities dun sa ibang mga bansa, whether yung final destinations nila or kung saan man sila posibleng mag-stop over, para siguruhin na talagang makakarating sa dapat pupuntahan at hindi magdi-detour somewhere, no, to the detriment ng hindi lang Philippine pero regional na efforts na tapusin itong Pogo nightmare na ito. Don't you think lahat na yung deportation dapat gawing mandatory instead of payagan yung sinasabi nga nilang self-deportation? Well, ngayon ko rin lang narinig kasi yung term na self-deportation. Kung deportation talaga, so dapat may organized action sa panig ng sending government at yung pagtanggap din sa kanila nung receiving government or gobyerno man ng home country nila. Sa SP lang sila, Senate
or that should, kasi may naka-file na bill si, I think it was Jinggoy Senator Estrada. Jinggoy na on para palakasin yung espionage law sa Pilipinas. yes. Kasi to sunod-sunod na naman yung arrest ng mga Chinese national allegedly involved in spying. And sinasabi po ng AFP and NBI, although hindi nila pinangalanan yung China, pero state-sponsored daw yung mga galaw ng mga tao na to. Yes. No, I definitely agree with SP Pro Temp Jinggoy Estrada at maaga ko na rin ipinanawagan na i-update at palakasin yung ating anti-espionage laws. Lalo na ang China, for one, meron siyang mga espionage or national security laws na nire-require yung mga mamamayan nila, kahit yung mga state-owned enterprises nila na nagnenegosyo dito sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa na kapag hiningan nila ng impormasyon, obligado silang magbigay, kahit siguro to the point of spying. So, sinusuportahan ko din yung panawagan ng NICA nung nagsalita sila sa huling hearing ng Senate Committee on Women tungkol sa POGOs na precisely i-update at palakasin yung ating anti-espionage law dahil yun ay originally para lamang sa times of war. Pero peacetime, wala po. Nag-iba na yung espionage. Hindi lang tuwing gera ginagawa ng ibang mga bansa. Kahit tulad ngayon, wala namang gera, wala namang hot war. Pero ayan, patuloy yung pag-aresto ng ating law enforcement authorities sa mga dayuhang ito, mga Chino, na di umano, nag-espiya pala sa atin. Okay, last 3 question. Raymond. Ma'am, yung balik tayo dun sa issue ng parang may collaboration na nangyayari from certain individuals or sectors supporting yung Chinese narrative tuwing may issue na lumalabas. Right. Many times naobserbahan na yung social media natin flooded with Chinese narratives. Supposedly may mga sumusuporta sa kanila. How do you look at this na nangyayari instead of supporting yung Philippine stand? Minsan ay mas matimbang pa yung pagsuporta niyo doon sa narrative ng mga Chinese authorities. Iyan ay bahagi talaga ng influence operations ng China sa buong mundo. And we feel it very strongly here in the Philippines. Na tuwing bubuli nila tayo sa West Philippine Sea or merong anumang issue na may ginagawa silang masama o mali sa atin, maglalabas talaga sila ng kanilang mga propaganda na pinasisinungalingan yung nararanasan ng ating mga mangingisda o Coast Guard o Philippine Navy o iba pang mga kababayan. Ginagaslight nila tayo na hindi naman namin ginawa yon. And in fact, kayo, Pilipinas, mga Pilipino, ang lumalabag sa aming karapatan. And I would expect that from Chinese state-owned media. Pero hindi ko aasahan at hindi ko matanggap. At talagang sobrang masakit marinig o mabasa o makita mula sa sariling mga kababayan. It is very regrettable. Not something na aasahan sa kababayan o sa isang mamamayan ng Pilipinas. Unfortunately, yun ang name of the game ngayon ng Beijing. But talagang lumalaban talaga yung kalooban ko sa ganyang gawi ng ilan nating mga kababayan. Related to the 2025 election, may mga grupo na nananawagan na huwag suportahan yung mga supposedly suspected o candidates who are suspected to be supporting yung Chinese narrative or masyado silang tahimik when it comes to issues regarding the West Philippine Sea and POGO and other issues related to the relations between the Philippines and China. Would you support such kind of call, ma'am? Partly. Yung mga tahimik, baka may iba't iba silang konsiderasyon. Although I think regrettable yung pananahimik dahil pag inaatake yung ating bayan, pag inaatake yung ating mga kababayang mangingisda o Coast Guard o Navy personnel,
dapat nagsasalita tayo. Pero I would support that call dun sa mga sinasabing sumusuporta sa Chinese narrative. May termino nga kahit dati pa Manchurian candidates, yung mga sumusuporta o sinusuportahan ng Beijing. Kasi ang linaw na kahit sa mga napaka-recent issues, kung ganong kasama ng mga state-sponsored ng China na mga gawain dito sa ating bansa. Yan man ay POGO, yan man ay pakikialam sa ating energy sector, yan man ay pakikialam sa ating telecommunication sector, yan man ay tahasang pag-espionage laban sa ating bansa. So, at this point in time, klarong hindi natin kaalyado ang China. At kapag may importanteng proseso tayong gagawin, tulad ng eleksyon, na pipili tayo ng ating mga leader, dapat klarong para sa Pilipinas at national interest ang kanilang magiging paggogobyerno o pagpapasa ng mga batas. At hindi para sa interes ng China na makakasakit sa interes ng ating bayan. Okay, Mav. Ma'am, you remember after po nung SONA ng presidente na sinabi niya nga po na ibaban na yung POGOs, there was a time na wala na talaga yung mga scam texts, parang nanahimik po talaga lahat. Why do you think nagkaroon po ng resurgence recently? Yeah, napansin ko rin nga yan And it's really very worrying na totoo, dumadami na naman yung mga kababayan natin, kahit yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan, nagre-reklamo na, wow, may resurgence na naman ng mga scam texts and messages. Kumpara nga nung panahon ng Hulyo, Agosto, nung nakaraang taon, ang daming ang nakapansin na, wow, talagang drop. Kung hindi man zero, steep drop ng volume ng mga scam texts and messages. Kaya may realization na, talagang revenue stream din yan ng mga POGO. So, kung yung pag-research niyan ay indication na nakahanap nga na naman ng footing at secure footing ang reinvented POGOs para sa sarili nila. So, bukod sa ang laking estorbo na naman ng scam text at messages sa atin, very worrying kung naka-land na naman on their 2 feet ang mga POGOs sa atin. Oh, and yes, dapat yung mga loopholes dun sa EO na nabanggit ko kanina, that was Executive Order 74, dapat ma-address. Lalo na yung provision dyan sa EO na iyan na excludes online games of chance conducted in PAGCOR-operated casinos, licensed casinos, and junket agreements. Pinoint out ko na ito kay ES Bersamin, meron silang ilang kinorekt sa EO, pero ito ay hindi pa talaga. At dapat maipasok ito sa ipapasa naming anti-POGO law. Dahil otherwise, maghahanap at makakahanap ng masusuotan, even in the law, yung mga POGO na iyan, sa pamamagitan pa ng PAGCOR. So, wake up call ito, serving of notice ito sa PAGCOR na huwag nilang papayagan itong mga reinvented POGOs makahanap ng espasyo sa mga casino at mga casinos na may junket agreements na nasa ilalim ng jurisdiction ng PAGCOR. And we will, as best as we can, we will see to it that they won't be able to sa batas na ipapasa namin. And this is a call again to the executive na gawin din yan sa EO nila. From Seth. Do you think there should be a moratorium muna sa mga, lalo na yung mga online casinos, gambling, dahil nga po, alam natin, naglilipatan yung mga POGOs, so this might be an opening for them? I think that would be a very good option to consider. Kung hindi makakatch up yung law enforcers sa pag-stamp out ng POGOs, kung may dangerous openings pa rin o loopholes sa EO, kung hindi pa naipasa ang batas,
I think a moratorium would be a very good option for the executive to consider, all the way from Malacanang to PAGCOR itself. Yes, why not? Bakit hindi nila pag-aralan yan? And then from Cecil, sabi nga daw ni Senate President Chis Escudero, dapat aralin din yung impact ng PIGO. Right. Agree. PIGO, POGO, baka hindi lang isang letra ang difference. But first things first, ipatupad natin 100% yung POGO ban as provided in the SONA pronouncement, the report ng Senate Committee on Women, yung EO, yung bill banning POGOs. Dahil kapag magawa natin yan, then mas mahusay din nating mahaharap yung legislative at saka any executive challenges na hinaharap naman dun sa PIGO naman. May pahabol lang na tanong si Amor Santos. Sinabi ni Senate President Chis Escudero he's not interested in the VP post and will turn it down if offered kung makonvict si VP Sara. And he also urged the impeachment proponents to do the same out of delicadeza. What is your take daw on this? I respect that. In fact, kung mag-prosper yung impeachment trial, yung pag-appoint ng kapalit na VP, labas na yan sa impeachment process eh. Para sa akin, again, first things first. Ituloy na natin yung impeachment process pagkatapos matanggap namin ang articles of impeachment na tinransmit ng House of Representatives. So, ituloy na natin yung impeachment process all the way to the impeachment trial sa panahon ng 19th Congress Senate. At meron daw ho ba kayong proposed amendment sa impeachment rules? Maaga pa, pag-aaralan pa namin yan sa pagbubuo ng rules nitong impeachment trial dahil ang rules ng bawat impeachment trial ay iba sa iba pa. At last na ba about politics, may mga ini-endorse kayo na senatorial candidates. Yes. Ano yung chance nila na sa May 2025 elections? May fighting chance na. At may fighting chance sina former Senator Kiko Pangilinan at former Senator Bam Aquino. Pero talagang paghihirapan namin ito dahil mabigat ang mga nasa ulunan nila sa mga surveys at very, very well-funded yung mga nasa paanan nila sa lahat ng surveys. So, paghihirapan namin ito, but it will be worth fighting for to give not just Senators Kiko and Bam the fighting chance, pero yung ating mga kababayan na makapagsilbi sila sa ating mga kababayan sa 20th century, sa 20th Congress Senators. Huwag po tayong bumalik sa 20th century. Manatili po tayo sa 21st century. So, Kinakailangan po tayo mga Pilipino maging maisog sa mga madadilim na araw ngayon na hinaharap ng ating inang bayang Pilipinas. Nandiyan pa rin po ang problema ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho at ang mababang mga sweldo. Bukod pa po dyan ang problema ng lantarang korupsyon, hindi lang po doon sa 5,500 flood control projects na nagdulot ng baha na mukhang naging lawa ang buong Pilipinas, kung hindi po doon sa tinatawag kong institutional corruption, kung saan ang Kongreso mismo ang pinagmumulan ng korupsyon. Masyado po nilang binaboy ang 2025 budget na naging dahilan para tawaging pinakakorap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung aking isinulong pong batas na universal healthcare na nagnanais na wala ng Pilipinong mamamatay dahil lamang sa kahirapan, bokya po sa funding. Ano pong binigyan nila ng pondo? Ang kanilang mga sarili. Dinoble po ang budget ng Kongreso. Dinoble ang budget ng Presidente. Tinanggal ang pera para sa pensyon ng mga kasundaluhan at kapulisan. Tinanggal ang pera na nakalaan para maging moderno ang ating hukbong sandatahan. Zero budget para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Napakadilim po ng mga pangyayari sa Pilipinas. Dagdag pa dyan ang issue na nagiging diktador na po ang ating Presidente Marcos Jr. sumusunod sa yapak ng kanyang ama na diktador ng Marcos Sr. Sinusupil po ngayon ng mga vloggers. Ako po ngayon naninirahan in exile dahil
nangako ang tambaluslos na pupulbusin ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado gaya ni Harry Roque. Ang mga pobre mga vloggers gaya ni June Abines, sinerba ng search warrant, kinuha ang computer, kinuha ang laptop, kinuha ang cellphone para siya'y patahimikin bilang isang vlogger. Mabuti na lang, nag-ambag-ambag ang mga taga Cebu, ibinili ng bagong cellphone at ng bagong laptop para siya'y magpatuloy ng kanyang pagbablog. Papayag ba kayo na talagang patatahimikin ng mga kritiko dahil ang gusto nila manatili sa kapangyarihan forever gaya ng ginawa ng ama? At nang sinita sila ni Presidente Duterte sa Cebu na papunta na tayo sa diktadorya, nang gagalaitili sila lahat sa galit. Bakit? Dahil booking talaga ang kanilang intensyon. Nung maaga pa lang sa termino ng Presidente at ninaisan nilang baguhin ang saligang batas sa paggamit ng pondo ng bayan para bilhin ang mga pirma ng ating mga kababayan, alam na natin na ang kanilang misyon ay Marcos Forever Part 2. Nagdududa ba kayo kung bakit nila talagang hinuyurakan ang pagkatao ni Inday Sara Duterte? Dahil hanggang ngayon, maski ang dami na nilang putik na binato kay Inday Sara, nangangalampag pa rin si Inday Sara bilang ang tanging pinupusuan ng taong bayan na maging susunod na presidente. May pag-asa po tayo dahil nandyan pa ang Inday Sara Duterte. Pero sa ngayon, kinakailangan po maging maisog dahil kung hindi, mananaig ang gusto nila. Matahimik ang mga kritiko, sunod-sunuran muli ang taong bayan at sumamba na lang sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas na ngayon po kinilala bilang pinakapangit na effort sa daigdig, pinaka-dismayadong ekonomiya, pinaka-delikadong lugar para sa mga turista. Sa ekonomiya po, ang ating trade deficit sumadsad po sa pinakamababang figura at ang piso patuloy pong nawawalan ng balor. Mananahimik ba ho tayo? Hindi po. Kayo pong mga nasa Europa, kayo po ang susi sa pagbabago sa Pilipinas. Ang universal healthcare po, yan po ay nagkaroon ako ng karanasan nung ako po'y nakapag-aral sa Inglaterra at nakatikim ng libreng gamot at libreng paggamot bilang isang diabetic na foreign student. Kaya nga ang sabi ko po, pag ako nagkaroon ng posisyon, pag ako'y nagbigyan ng pagkakataon, ibibigay ko rin ang universal healthcare sa ating mga kababayan. Naisabatas na po, pero hindi po tinutupad dahil inuna muna ang kanilang korupsyon kesa sa benepisyo sa taong bayan. Ito rin po ang dahilan kung bakit ako'y nakikiusap diyan sa ating mga kababayan sa Europa na suportahan ang Gabay Party List number 139 sa balota. Sila pong nangako ng tamang pagpapatupad ng ating batas na universal healthcare. Nang sa ganon, lahat po ng Pilipino magkaroon din ng karanasan gaya ng karanasan nyo dyan sa Europa na hindi namamatay ang mahihirap dahil lamang sa kahirapan. Panahon na po yan dahil yan po ay obligasyon ng gobyerno. Hindi po yan palimos sa kakababayan natin mga Pilipino. Sila rin po magpapatupad ng tama ng ating sinulo ng batas na libreng irigasyon sa lahat ng maliliit na mga magsasaka. Ang problema po ngayon, bagamat nandyan na po yung batas na yan, 50% lamang ng ating kabukiran ang merong patubig. Kinakailangan po yung pera para sa flood control, gamitin para lahat ng mga baha, magamit natin para sa irigasyon. Nang sa ganun po, matigil ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain sa Pilipinas na nagtutulak ng presyo, ng taas ng presyo ng lahat pang iba pang bilihin. Patutupad din po nila yung libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan, ang pangako ng Gabay Party List. Lahat na po ng estudyante, hindi lang po yung mga nagugutom, ang bibigyan ng libreng tanghalian. Ibigay na po natin yan sa ating mga estudyante kesa sa bulsa ng mga senatong at mga congressman. Tama ba ho? At siyempre po, marami pa silang bagong panukalang isusulong gaya ng Whistleblower Act. Kinakailangan po natin ng whistleblower, yung mga magsusumbong, mga magbibigay ebidensya sa mga kurakot sa gobyerno dahil kung hindi po natin sila bibigyan ng proteksyon, hindi po matitigil ang kultura ng korupsyon sa Pilipinas. At siyempre, yung aking pinanindigan noon pa, ang Freedom of Information Act na kinakailangan
lahat ng impormasyon na nakakaapekto sa pang-araw-araw ng buhay ng mga Pilipino, magkaroon ng access ang ating mga kababayan dyan. Ang aking pakiusap po, 139 Gabay Party List para sa ating party list. So aking mga kababayan dyan sa Europa, kayo po talagang pag-asa. Dahil kayo dyan sa Europa ang nakakita na kung paano dapat gawin ng mandatong gobyerno na magbigay serbisyo sa mga mamamayan mula pa nang sila'y sinilang hanggang sila'y mamatay. Sana po, dahil sa inyo, mamumulat ang mga mata ng ating mga kababayan ng paninilbihan sa gobyerno. Yan ay dapat nagre-resulta sa benepisyo sa ating mga kababayan. Ay Martes, kaya meron na naman po tayong Spokes Hour. Meron po tayong ginugunita ngayong araw. Ito po ang ika-39 na anibersaryo ng People Power 1 kung kailan ang taong bayan, ang sambayan ng Pilipino ay sinipa at sinuka ang Marcos Jr. Meron po tayong kasabihan, ha? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa pupuntahan. Kaya importante po, wag nating kakalimutan ang araw na ito bilang tagumpay ng taong bayan laban sa isang diktador na magnanakaw at lumabag sa karapatang pantao. Hindi po tayo po pwedeng masubject to community standard, ha? Dahil lang sinabi kong magnanakaw ang Marcos Sr., yan po ay desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas at ng Korte ng Switzerland. Nung binalik nila yung bilyong-bilyong pera na nahanap nila doon sa Switzerland na deposito ng mga Marcoses, no? Hindi rin po pwedeng magsabi sila na kasinungalingan ang sinasabi natin na pumatay, na nurture at nag-enforce disappearances sa mga Marcos dahil meron pong desisyon ang hukuman sa Hawaii kung saan nag-award nga sila ng 2 bilyong dolyares para sa mga biktima ng martial law. So sinuka po ng taong bayan ang Marcos Sr. dahil siya ay magnanakaw, mamamatay tao, nano-nurture at nag-enforce disappearances. At syempre, alam naman natin ang kasaysayan. Yung Marcos Sr. noong panahon na yon, hindi na siya po pwedeng tumayo muli para sa re-eleksyon. Anong ginawa niya? Kunwari, meron daw banta sa seguridad ng bayan at ito ay yung pag-ambush kay Juan Ponce Enrile dyan sa Wakwak Subdivision at ginawa niyang dahilan para magdeklara ng martial law. At syempre, matapos madeklara ang martial law, pinasarado ang Kongreso at siya na mismo ang naging Kongreso. One-man Congress ang nangyari sa kanya at one-man executive. Kaya nga sinasabi natin na diktador siya. Kasi nga, kung anong sabihin ng presidente dahil siya ay ehekutibo at siya rin ang talagagawa ng batas, yan ay masusunod. Alam din natin ang ating karanasan pag nagkaroon ng diktadorya. Unang-una, ang diktadorya payayamanin ng sarili at ang kanyang pamilya. Yan po ang legacy ng Marcos Sr. Nagpayaman sa posisyon, pinayaman ng mga cronies. At marami sa mga cronies ngayon, narariyan pa rin. Sila pa rin ang mga tycoon. Huwag niyo pong kakalimutan ang kayamanan nila galing po sa nakaw. Pangalawa, huwag natin kakalimutan, ha? Talaga pong pinagpiestahan ng kahirapan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga magsasaka ng buko. Naku po, yung ginawa nila na coconut levy na siningil nila sa mga pobreng mga magsasaka ng buko, yan po ay ginamit nila para sa mga korporasyon na ginawa nilang mga pribado at hindi naman nakinabang po ang mga magsasaka. Hanggang ngayon po, yung pondo na yan ay hindi pa po pinapakinabangan ng mga magsasaka bagamat meron na pong batas na nagsasabi na dapat pakinabangan na yan ng mga magsasaka ng niyog. Pangatlo po, talagang sinusupil po ang kalayaan ng malayang pananalita at kalayaan ng pamamahayag. Dahil kapag ikaw ay diktadurya, siyempre galit sa iyo ang taong bayan dahil ang gusto ng taong bayan ay demokrasya. Kaya anong ginawa niya? Pinasarado lahat ng mga kalabang mga periodiko at telebisyon. No? Pinasarado ang ABS-CBN, pinasarado ang GMA at ang natira lang ay yung government station na PTV4 na walang ginawa kundi magpatugtog ng may bagong bukas, yung bagong, ewan ba kung anong tawag doon, bagong lipunan anthem. No? At yan po ay mukhang nangyayari muli, gaya na nangyari sa pagpapasara sa SMNI at yung mga pananakot at bantang pagpapakulong sa mga vloggers. Ano pa ang leksyon natin sa diktadurya?
Kapag may diktadurya na nagpapasasa lang sa posisyon, ang bayan nakakalimutan. Kaya dun sa panahon ni Marcos, tayo po'y naghirap dahil sila lang po ang nakinabang. At kaya nga po ang buong daigdig ay talaga naman pong kinasuklaman ang diktaduryang yan dahil nga yung nakita nilang koleksyon ni Imelda Marcos na sandamukal na mga sapatos na mga mamahalin, yan po'y patunay na kapag ikaw ay nagkaroon ng diktadurya, payayamanin mo lang iyong sarili at kakalimutan mo na ang bayan. So yan po mga ating leksyon na hindi dapat konsintihin ang diktadurya, hindi dapat pumapayag na yunuyurakan ang demokrasya. Marami nagsasabi na hindi pa tayo natututo ng ating leksyon. Well, sa akin po, natuto naman po tayo dahil hindi na talaga tayo pumayag na manatili pa ang diktador matapos ang 20 taon. Siguro po, ang ating dapat na leksyon na huwag makakalimutan, kapag tayo ay walang imik at pumayag na magkaroon ng isang diktador na yumuyurak sa ating karapatang pantao at yumuyurak sa demokrasya, magtatagal talaga sila ng 20 taon. At yan po ang ninanais ng Marcos Jr. muli. Ngayong sila'y nasa pwesto na uli sa pamamagitan ng pambubudol, binudol si Inday Sara, binudol ako, binudol ang mga Pilipino sa buong akala natin na dahil hindi naman kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama, akala natin, babaguhin ang imahe ng Marcos dictatorship. Nagkamali po tayo dahil inuulit ang kasaysayan. Unang-una ang panunupil sa karapatang pantao, sa karapatang ng malayang pananalita, SMNI at mga vloggers. Ano pa ba ang kinakailangan ninyo? Pangalawa, merong ang kongreso pero sunod-sunuran naman sa kanyang pinsang buo. Saan ka nakakita dyan? Wala talaga pagkakaiba, no? Dahil mukhang ang Marcos, Romualdez at Araneta nadagdagan lang ng isa pang kampo, isang pamilya pa ang namumuno, no? At saka siyempre, ayan, ang mga kaibigan nila, ang lantarang nakikinabang, smuggling at mga monopoliya. Lalong-lalo na sa pag-angkat ng mga kinakain natin dahil ang Pilipinas sa ilalim nila, wala nang ginawa kundi mag-import na mag-import. Huwag niyo po kakalimutan yan, ha? Kasalanan din yan ni Marcos Jr. 2 taon siya nagpilit na siya magiging kalihim ng Department of Agriculture. Ano nangyari? Wala na ata tayong sapat na pinoproduce para sa ating pagkain. Lahat binibili na natin sa ating mga karatig bansa. At hindi lang po yan, no? Hindi na nga sapat ang ating production, lantaran pa ang smuggling. Dahilan para lalo pang naghihirap muli ang ating mga kababayan. Pero babalik po ako sa leksyon, ha? Ang leksyon, kapag nanahimik, kapag nagbulag-bulagan, kapag nagbigibingihan, tatagal ang diktadurya. Papayag ba kayo na ang ating talambuhay na naman ng Pilipino na sinusupil ang karapatang pantao, na pinakamatindi ang pagkagutom sa ating kasaysayan sa mahigit na 20 taon, na tayo ngayon ay pinagtatawanan dahil tayo ang pinaka-unsafe na syudad para sa mga turista, na ang ating ekonomiya ay walang pinupuntahan, samantalang dati-rati sinasabi isa tayo sa pinaka-promising na ekonomiya. Papayag pa ba kayo ng 20 taon na gaya nito muli? Pero ang Marcos record po, genetic na po yan. Pag hindi po tayo nanindigan at sabihin tama na, sobra na, hindi po sila aalis. At yan ang ating leksyon na dapat isa-isip at isa-puso. Nang bumalik ang diktadurya, ang kanilang layunin ay para manatili na naman sa pwesto, para pakinabangan na naman nila ang gobyerno at patakbuhin ng gobyerno na parang kanilang pribadong pag-aari. Ang tanong, matapos na pinakita natin na ang taong bayan ay po pwede magsabing tama na o sobra na, papayag pa ba kayo ng 20 taon muli na ganitong liderato? Sana po hindi. Dahil kapag kayo pumayag na naman na 20 taon na naman ng ganito, na wala namang ginagawa para magkaroon ng solusyon ng mga problema ng ating lipunan, mataas ang presyo ng bilihin, na kakulangan sa trabaho at mababang sweldo, talagang sarili na lang natin ang dapat sisihin natin sa ating mga hinaharap na kahirapan. Dahil tayo bilang mamamayan, bilang soberenyang taong bayan, ay kinukonsinte ang mga natutulog sa pansitan na mga namumuno at hindi lang natutulog sa pansitan,
Inaabuso pa ang karapatang pantao, binabaliwala ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Ang leksyon ng EDSA, ang leksyon ng February 25, huwag kayong nagbubulag-bulagan, huwag kayong nagbibingi-bingihan, manindigan kapag ang gobyerno ay hindi na gumagalaw para itaguyod ang interes ng nakakarami. Pag ang interes na sinusulong ay pangsariling interes, huwag na po tayong pumayag at huwag na tayong mag-antay na naman ng 20 taon. Dahil pag tayo nag-antay pa po ng 20 taon, talagang maiiwan na tayo ng kasaysayan. Ngayon po, dati-rate ang Pilipinas, numero 1 sa Asia. Ngayon po, sa Southeast Asia alone, halos lahat ng bansa ay naunahan na tayo. Mabuti na lang, merong bansang Cambodia, Laos at Myanmar at yan ay nasa likuran pa natin. Pero soon, ang Cambodia po, mukhang mauunahan na tayo. Dahil pagdating lang sa turismo, naunahan na tayo ng Cambodia. Mantakin niyo po yon sa Southeast Asia. Tayo kulilat na. Ang kasama natin ay Laos, Myanmar at East Timor. Papayag pa ba kayo dyan? Papayag ba kayo na bagamat tayo unang-una, mahigit 100 million people at ang sinasabi nila talaga naman ang tanging yaman ng bansa ay unang-una ang kanyang populasyon. Doon sa katunayan na binasbasan tayo ng Panginoon ng tanging yaman at saka siyempre yung ating strategic na lokasyon. Papayag ba tayo na kulelat na tayo sa ating rehiyon? Talaga pong hindi magbabago yan kapag ang presidente hindi alam ang gagawin bilang presidente. Kapag ang presidente hinahayaan ang asawa at ang kamag-anak na nagpapatakbo ng gobyerno. Talaga pong maiiwan na tayo kapag ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at hindi nga po pwedeng pag-isipan ang solusyon sa problema ng bayan. So wag po natin kakalimutan ang mensahe ng EDSA. Wag nang antayin na humaba pa ang walang kwentang liderato. Dapat manindigan, dapat maghusga, dapat sipain sa posisyon ang hindi karapat-dapat na nakaupo. Yan po ang mensahe ng EDSA. At kapag yan po ay naisa puso natin at nasa isipan na natin yan, naku po, ang Pilipino po, uunlad at talaga naman pong mangunguna muli, hindi lang po dito sa Southeast Asia, kundi sa buong Asia. Dahil naniniwala po ako, lahat ng tanging yaman, lalong-lalo na ang kayamanan natin dahil tayo ay mga mamamayang Pilipino, ay nasa atin na. Binayayaan na tayo ng Panginoon at nagiging hadlang lang ang mga leaders natin na walang kamuwang-muwang kung anong dapat gawin sa ating mga kababayan.